Kamusta mga kaibigan? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga mahalagang bahagi ng ating pag-aaral sa Filipino, ang tekstong naratibo. Unang-una, ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng teksto na nagkukwento ng mga pangyayari o kaganapan. Layunin nitong maghatid ng isang kwento, maging ito man ay totoo o katang-isip. Katulad ng mga storybook na binabasa natin sa mga bata o historical event at personal experiences. Mayroon itong mga pangunahing elemento na nagbibigay buhay at linaw sa kwento. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, ang mga tauhan. Sila ang mga karakter na gumaganap sa kwento. May pangunahing tauhan at mga pantulong na tauhan. Pangalawa, ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Pangatlo, ang banghay. Ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento mula sa simula, papunta sa kasukdulan at patungo sa wakas. At syempre, ang tema. Ito ang pinakapaksa o sentral na idea ng kwento. Ngayon, tingnan natin ng mas malalim ang mga elemento sa banghay ng isang tekstong naratibo. Una, panimulang pangyayari. Sa bahaging ito, pinapakilala sa mga mambabasa ang mga tauhan at tagpuan. Nagsisimula ito sa unang kalagayan na dapat na mapukaw ang interes ng mga mambabasa upang ipagtuloy ang pagbasa ng akda. Pangalawa, pataas na aksyon. Sa bahaging ito, tumitindi o tumataas ang galaw o kilos ng mga tauhan na humahantong sa sukdulan. Nahati ito sa saglit na kasiglahan at tunggalian na may sariling lulanasan o lulutasin ng tauhan. Pangatlo, kasukdulan. Dito sa bahaging ito, ipinapakita ang mataas na bahagi ng kapanabikan na sanhi ng damdamin o maaksyong pangyayari sa buhay ng mga tauhan. Pang-apat, pababang aksyon. Ipinapakita sa bahaging ito ang unting-unting pagbibigay linaw sa mga pangyayari sa akda. Dito inahudyat ang pagbababang aksyon na nagbibigay daan sa nalalapit na katapusan ng akda. Pang-lima, wakas at katapusan. Ang kinahinatnan ng tauhan at mga pangyayari sa akda ay nilahad dito. Ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang pananaw o point of view sa tekstong naratibo. Mahalaga ito dahil ang pananaw ay nagdidikta kung paano isinasalaysay ang kwento. Sa unang panauhan o first person point of view, ang nagsasalaysay ay gumagamit ng ako o kami. Halimbawa, ako ay naglakad papunta sa tindahan. Sa ikatlong panauhan o third person point of view, ang tagapagsalaysay ay gumagamit ng siya, sila, niya o kanila. Halimbawa, siya ay naglakad papunta sa tindahan. Sa ikalawang panauhan o second person point of view, ang tagapagsalaysay ay gumagamit ng ikaw o kayo. Halimbawa, kayo ay nakikinig sa aming video. Pwede nga. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa tekstong naratibo. Sana ay marami kayong natutunan at naway ma-inspire kayo na gumawa ng sarili niyong mga kwento. Paalam!